Pastor, nasa na ikaw? Ito. Ayan, ibigay na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, kayo na po. Yan, maraming salamat po kay Melvs. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ayan, happy Sunday po sa lahat po ng ating pong mga kapatid. Saan man kayo papunta ngayon. Ngayon ay January 28. Medyo kumakalma ng hangin dito. Ewan ko sa isang ibang lugar o dun sa karagatan. At gayon din ay patuloy nating idalangin ang bawat isa. At lalo na ngayon, ang ating pag-aaral ay Amazing Grace. Kahangahangang biyaya dito po sa mga makalangit na dako. Ating pong pag-aaralan ang tungkol po sa biyaya ng Panginoon. So tayo po ay manalangin mga kapatid para po sa ating pagsimula. Aming Diyos na banal na siya mapagbiyaya, nagmamahal sa amin. Sa mga oras na ito, O Diyos, ay amin pong idinadalangin ang aming pong pag-aaral sa banal na kasulatan. Tulungan niyo po kami, O Diyos, at bigyan ng kaalaman na nagmumula sa inyo. Tulungan kami na maging maayos ang aming pong uh, pag-unawa sa banal na kasulatan dito po sa Efeso 1:2 na ang inyo pong mayamang biyaya ay amin pong maintindihan nang sa ganoon lalo po kaming sumamba sa inyo. Salamat po Diyos sa pagpatawad ng aming mga kasalanan. Salamat po Panginoon sa assurance ng kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito mga kapatid sa Efeso 1:2, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ayan mga kapatid, ano? Ito ay laging pasimula ng mga sulat ni Apostol Pablo sa mga churches, lalo na dito sa church ng Efeso, na ang biyaya at kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Sabi po dito sa mga makalangit na dako, sumainyo nawa ang biyaya. Utang natin ang lahat sa walang bayad na biyaya ng Diyos. Birin mo, may utang pala tayo, no? Ito, yung utang na ito mga kapatid, ay walang bayad na biyaya. Biruin mo, may utang ka pero wala namang bayad. Free. Ibig sabihin mga kapatid, palitan mo ito ng pananampalataya. Ayan, sa Panginoon. Ang biyaya sa tipan ay nagtalaga sa ating pag-aampon. Ang biyaya sa tagapagligtas ay nagdulot ng ating pagtubos, ating pagbabagong buhay, at ating kadakilaan sa pagiging tagapagmana kasama ni Kristo. So, tulay-tulay po ito mga kapatid. Sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, tayo po ay naligtas. Tayo po ay inampon ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay tinubos at tayo po ay nagbabagong buhay at tayo ay magiging tagapagmana ng ating pong tagapagligtas. Hindi dahil una nating minahal siya, kaya tayo minahal ng Diyos. So yan po ang dapat nating maintindihan. Hindi ibig sabihin na pinahihirapan mo yung sarili mo para mag-gain mo yung pong kaligtasan na galing sa Diyos para maawa sa atin ng Diyos. Pahirapan natin yung sarili natin. Hindi mga kapatid, kahit hindi natin pahirapan sarili natin, mahal tayo ng Panginoon, naunawaan tayo ng Panginoong Diyos. Mahal na tayo ng Panginoon bago pa natin siya mahalin. Yan ang katotohanan. Mahal na tayo ng ating Panginoong Diyos bago pa tayo makaisip na magbalik loob sa Kanya. Bago pa tayo magbigay ng kung ano-ano, mag-donate ng ganito, mag-donate ng ganyan, ang biyaya ng Panginoon ay matagal nang nariyan. Sabi dito, nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yan ay nakalagay sa Romans chapter 5, verse 8, hindi ako nagkakamali. Bagaman sa pamamagitan ng ating pagsuway ay karapat-dapat tayo sa kagalitan at paghatol ng Diyos. Totoo yan. No? Dahil sa pagsalangsang natin, alam nyo, tayo ay mga hypocrites talaga, di ba? Mananampalataya, magkakasala. Mananampalataya ba? Para tayong anod, ganun talaga tayo. Lahat tayo, ganun mga kapatid, wala tayong maitatago sa Panginoon. Of course, ang Diyos ang makapagsasabi niyan sa bawat isa sa atin. Pero, no, mahal tayo ng Panginoong Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi natin to pinagtrabahuan yung pagmamahal ng Diyos. Yung biyaya ng Panginoon, hindi rin natin pinagtrabahuan. Yan ay galing sa Panginoon. Gayunpaman, sabi dito, hindi na tayo pinabayaan o iniwan upang makipagbuno
sa kapangyarihan ng kaaway. Ipinaglalaban ng mga anghel sa langit ang ating mga laban para sa atin. At sa kipagtulungan sa kanila, maari tayong magwagi laban sa kapangyarihan ng kasamaan. So sa sanlibutan na ito, ang malaking tunggalian between God and Satan at talagang nakipag-away ang nakikipaglaban. Iba yung away, ano? Yung nakikipaglaban mga kapatid, yung po mga anghel para sa atin at ang ating pong Panginoong Diyos, tayo ay inaalalayan, ginagabayan sa bawat araw. Yun ay nakalagay sa Hebreo, oh. Binabantayan tayo ng mga anghel laban sa kasamaan sa sanlibutan. Inaalalayan tayo bagamat tayo nagkakasala. Hindi tayo inahayaan na matumba, matalo ng ganun-ganun. Kaya tayo ay bumabangon dahil sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi natin dapat na natutunan ang kahulugan ng salitang ito na biyaya kung hindi tayo nagkasala. So, yun po. Ang pagkakasala, mga kapatid, ang dahilan kung bakit naintindihan natin yung biyaya ng Panginoon. Pero kahit na hindi tayo magkasala, may biyaya pa rin ng Panginoon dahil sa Panginoong Diyos yan eh. Dahil ang Diyos ay mapagmahal. Kahit na hindi tayo makasalanan, ang Diyos ay mapagmahal. Naunawaan lang natin yung pagmamahal at biyaya ng Panginoon dahil nagkasala tayo. Dahil tayo mismo yung naka-experience ng kapatawaran. Di ba kapag kinukwento mo lang yung kwento ng iba, hindi mo masyadong nakukwento mo pero hindi mo naman nagigets masyado yung kinikwento mo kasi nga hindi naman ikaw yung naka-experience doon eh. Pero pag first hand, ikaw yung naka-experience mismo nung biyaya ng Panginoon, yung kwento hindi lang basta kwento. Ninanam ng mga kapatid. Ibig sabihin, naiintindihan mo, naayos mo, naiintindihan mo yung sinasabing uh, biyaya, pagmamahal ng Panginoong Diyos. Kapag tayo ay dumaranas na matinding pagsubok at siyempre yung pagkakasala natin. Mahal ng Diyos ang mga anghel na hindi nagkasala. Opo, na gumaganap sa kanyang paglilingkod at sumusunod sa lahat ng kanyang mga utos. Ngunit hindi niya sila binigyan ng biyaya. Yung pagmamahal nasa mga anghel. Pero sabi dito sa makalangit na dako, hindi sila binigyan ng biyaya. Bakit? Kasi hindi naman nagkasala yung mga anghel. Hindi naman nagkasala yung mga anghel. Ang binibigyan ng biyaya, sabi dito, ay yung mga nagkasala, tayo mga kapatid. Yung biyaya, yung habag ng Panginoon para tayo ay maligtas. Di ba? Walang alam ang mga makalangit na nilalang na ito sa biyaya. Hindi nila ito hindi nila ito kinakailangan kailanman sapagkat hindi sila nagkasala. Ang biyaya ay katangian ng Diyos na ipinakita sa mga taong hindi karapat-dapat. So yung biyaya ng Panginoon para sa atin na hindi karapat-dapat. Tayo mismo ay hindi naghanap nito, ngunit ito ay isinuko sa paghahanap sa atin. Ito po mga kapatid, ano? Hindi tayo naghanap ng ahawa ng Diyos. Ang Diyos mismo yung nagbigay sa atin ito. Kaya kung ipagmamalaki mo yung panalangin mo na, Panginoon, humihingi po ako ng habag sa inyo. Matagal nang naawa sa atin ng Panginoong Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasan, pero niligtas tayo ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, no? Niligtas tayo ng Panginoong Diyos. Ganyan ang ating pong tagapagligtas. Hindi siya madamot. Yung biyaya ng Panginoon para lang sa ating mga makasalanan. Ito'y katangian ng Panginoong Diyos. Sabi ko na nga, di ba? Hindi ka man nagkasala, may biyaya ang Panginoon. Pero hindi ibinigay sa mga anghel dahil di naman sila nagkasala. Ibinigay lamang sa mga katulad natin nagkasala. Kaya yung pagmamahal ng Diyos, ang foundation yun, yung biyaya ng Panginoon. Hindi ka karapat-dapat, hindi tayo karapat-dapat sa biyaya at kaligtasan, pero ibinigay sa atin dahil may awa ang Panginoong Diyos. At ito po ay libre at hindi po pinaghihirapan, hindi po pinagtatrabahuhan. Basta tinatanggap ito dahil ito'y in-offer mismo ng ating pong Panginoong Diyos. Parang promo, no? Pero masigit pa sa promo. Oh. Ito ay unlimited na promo. Yung promo may certain date lang eh. Pero yung promo ng Panginoong Diyos, every day, every time, mga kapatid, anytime. Nagagalak ang Diyos na ipagkaloob ang biyayang ito sa lahat ng nagugutom para rito. Hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi dahil tayo ay lubos na hindi karapat-dapat. Kaya nga no, sa bawat araw ng ating pong buhay, kinakailangan na lagi nating maisip na tayo ang pinakamakasalanan sa lahat. Huwag nawang isipin natin na tayo ay banal at
tayo ay matuwid kaysa sa iba. Delikado yun mga kapatid. Dapat ang lagi nating iniisip, Panginoon, wala akong karapatan na magsalita. No, makasalanan ako at hindi ako dapat sa harapan ninyo. Yan ang dapat nating laging iniisip. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng karapatan para maglingkod, mabuhay. Pero kung isipin mo, ay, qualified ako dyan. Banal ako eh. Nag-aaral ako eh. Di ba? Talagang ako'y okay dyan. Hindi mga kapatid. Hindi. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng karapatan, ng kapangyarihan, magpahayag ng mabanal na kasulatan. Sa umaga na ito, iniisip ko ako ang pinakamakasalanan sa lahat. O kung sabihin sa pinakahipokrito, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng ah, karapatan, karapat-dapat sa gawain ng Panginoon. Di ba? O, ang ating pangangailangan ang kwalifikasyon na nagbibigay sa atin ng katiyakan na matatanggap natin ang kaloob na ito dahil sa biyaya ng Panginoon. Naghihintay ang kayamanan ng biyaya ng Diyos para sa pangangailangan ng bawat kaluluwang tigib sala. Pagagalingin nito ang bawat espiritual na karamdaman. Sa pamamagitan nito, ang mga puso ay maaring malinis mula sa lahat ng karumihan. Ito ang lunas ng Ebanghelyo para sa lahat ng naniniwala. Yang biyaya ng Panginoon na mayaman. No? Yang kaluluwang tigib sala. Talagang, di ba may awit niyan? Kaluluwang tigib sala, kay Jesus umasa. So lahat tayo mga kapatid, gusto mo ba ng biyaya ng Panginoon? Ay isipin mo ikay pinakamakasalanan. No? Yung spiritual na paglago ay kailangan nating maranasan bawat araw mga kapatid. No? Dahil ang ating Diyos lang naman talaga ang ating pong pag-asa. Maaring ginagamit ang bawat isa sa atin sa pangangaral, sa katulad nito, sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, pero wag nating iisipin na tayo ay masigit sa kanila, kundi tayo ay abang lingkod ng Diyos, makasalanan at nangangailangan ng biyaya ng Panginoon. Maari tayong gumawa ng pang-araw-araw na pagsulong sa patas na landas tungo sa kabanalan, ngunit gayon paman ay makatatagpo pa rin tayo ng mas mataas na dapat abutin. Ano po yung mas dapat na abutin? Ito po yung pong biyaya ng Panginoong Diyos. Ngunit ang bawat pag-unat ng mga espiritual na kalamnan, bawat pagpapakahirap ng puso at utak ay nagpapakita ng kasaganahan ng panustos ng biyaya na kailangan natin habang tayo'y sumusulong. Yan. So dito po mga kapatid, habang tayo ay sumusulong, habang tayo tumataas ang ating spiritual na kalagayan, kinakailangan natin ng biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Ayan. Kailangan natin ng pagmamahal ng ating Panginoon, yung kanya pong mayamang biyaya, yung kanyang amazing grace na kanyang katangian upang tayo ay lumago spiritually. Di ba may mga part sa ating pong buhay na minsan nagiging arrogante tayo. Minsan nagiging mataas yung pagtingin natin sa ating sarili. Kinakailangan dito mga kapatid sa spiritual na kalamnan. Hindi yung ganung mga ma-pride, hindi yung mga mapagmataas, mapagmalaki sa kapwa. Kinakailangan dito yung pagpapakumbaba sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Habang lalo nating pinagninilay-nilayan ang mga kayamanang ito, lalo nating aariin ang mga ito, at lalo nating iahayag ang mga kabutihan ng sakripisyo ni Kristo, ang pag-iingat ng kanyang katuwiran. Yan po mga kapatid. So dito, pag dinay-ninayan natin yung biyaya ng Panginoon ngayong pong umaga na ito mga kapatid, at yung pong sakripisyo ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi pwede naman na pakainin na lang tayo ng prutas ng buhay eh, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan eh. Di ba? May ganun ng Panginoon eh. Meron siyang ganung puno ng buhay. Pero hindi ginawa yun ng Panginoon. Kasi nga yung prutas hindi makapaglilinis sa atin. Hindi tayo malilinis sa atin pong mga kasalanan. Kaya kinakailangan ng isang dugong mabuhos katulad sa mga hayop na mga tupa para malinis at mahugasan ang ating pagkakasala. Tsaka tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ayan. Kasi alam mo pagka binigyan ng tayo ng buhay na walang hanggan pero bulok pa rin tayo, walang silbi yun. Alam mo yun na yung sasakyan na second hand, no? Pininturahan lang na maganda, pero yung mga bakal sa ilalim, mga kalawang na, wala rin, di ba?
dapat palitan yung bakal bago pinturahan ng maganda. So ganyan yan mga kapatid. Pero pipinturahan mo lang maganda, pero bulok naman yung bakal, nonsense din. So ganun ang ayaw ng Panginoong Diyos yun. Gusto niya tayo malinis. Hindi ubra na makasalanan pa rin tayo tapos may buhay na walang hanggan. Hindi ganun mga kapatid ang gusto ng Panginoon. Yung sakripisyo ni Kristo ay kahanga-hanga. Ano? Kahanga-hanga. Nung una, yun na nga, pwedeng pakainin ka ng prutas ng buhay. Pwede namang burahin na lang tayo at magpanibagong planeta. Total naman, makasalanan na tayo, contaminated. Para diretso na agad mamatay si Satanas. Di ba? Pero hindi ginawa ng Panginoon yun. Kailangan pinakita niya yung biyaya, yung pong pagmamahal sa bawat isa sa atin. Yan, mga kapatid ko. Isa sa mga paraan ng pagbubulay-bulay. Ang kanyang hindi maipaliwanag na pag-ibig. Grabe, ito hindi talaga maipaliwanag kasi maraming option eh. Mabuti kung walang option. Well, maraming option eh. Di ba? Na pwedeng gawin ng Panginoon para lang i-deal ang kasalanan. Pero, yun ang ginawa niya. Hindi maipaliwanag ito na pag-ibig. Ang kabuuan ng kanyang karunungan at ang kanyang kapangyarihan upang iharap tayo sa Ama na walang dungis o kulubot o kahit ano paman. Ayan. So dito po mga kapatid, gusto ng Panginoong Diyos, iharap tayo sa Ama, walang dungis, walang kulubot, walang bahid ng pagkakasala. Tayo ay maiharap na handa na maglingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Ganyan po nais ng Panginoon tayo maging magkaroon ng kakayahan na siya ay papurihan mga kapatid. Ganyan po ginawa ng Panginoon ang pamamaraan upang tayo ay malinis. No? Gusto pala tayo ng Panginoong Diyos maiharap sa Ama na walang dungis, walang kulubot, walang pagkakasala. Nangyari lang yun, mangyayari lang yun, nangyari lang yun sa biyaya ng Panginoon. At mangyayari lang yun kung tinanggap natin yung paghuhugas na yon galing sa Panginoong Diyos. Amazing grace mga kapatid. Kahit ako hindi ko rin maipaliwanag itong amazing grace na ito. Nakakahanga-hanga mga kapatid. Talagang kahanga-hanga. Kasi walang ganyan sa mundo. Walang ganyan na kaya magsakripisyo sa mga taong wala namang kasiguruduhan kung magbabalik loob o hindi. Di ba? Walang gagawa ng ganun. Tanging ang Panginoong Diyos lamang ang gagawa nun. Sarili mong buhay, no? Iaalay mo. Doon sa mga taong alam mo naman na patapon ang buhay, gagawin mo ba yun? Walang kayang gumawa nun, mga kapatid. Ang Diyos lang ang may kayang gumawa nun. Yung mga nagpapapako nga sa krus, di ba? Nagpepenitensya pag mahal na araw. Hindi nila ginagawa yun para sa mga tao. Ginagawa nila yun para sa kanilang sarili. Well, hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo. Ang kailangan mo ay sumuko sa Panginoon, lumapit sa Kanya, at ang Diyos ang maglilinis sa bawat isa sa atin. Kaya sa umaga po na ito, sumaatin nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating pong Diyos Ama at ang ating pong Panginoong Hesus Kristo. Sama natin sa panalangin ang pagbabiyahe ng ating pong mga kapatid, mga pastor, papunta dyan sa Farm Ridge. Yan, kasama natin sila Sister Ninfa, sila Brother Roy, sila Sister Nides diyan dito sa West. Diyan po sa Acts Training mamayang alas 10 ng umaga. Kasama natin sa panalangin yung biyahe at din speaking of biyahe, yung aking misis makabiyahe na ngayong Martes, matuloy na siya. Sundin ko po siya siguro Pierre o kaya Pasay, depende sa dating ng barko. Pagkagabing-gabi, kailangan ko siyang sunduin sa Pierre kasi hindi siya masyadong pamilyar magbiyahe sa Manila at delikado. So isama natin sa panalangin kanyang paglalakbay na ay walang masyadong alon. Gayun din po isama natin sa panalangin si Sister Abel sa kanya pong karamdaman nawa ay gumaling po siya sa tulong ng Panginoon. Kanyang panalangin ay dinggin ng Panginoon. At ganyan din po si Tatay Carlito Tomas, isama natin ulit sa panalangin. At tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa successful na panganganak ni Sister Erica. Ayan, purihin ng ating Panginoong Diyos. At ganyan din po, isama rin natin sa panalangin yung paparating na pangangaral. At isama rin natin sa panalangin ang mga binabaybustudihan natin at yung po mga church planting site. At ganun din, ang bawat isa sa atin nawa ay patuloy nating namnamin ang biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. So kung kayo po ay may dagdag pa na prayer, yan dumidigay na, ay tayo po ay mananalangin sa pangunguna ni Brother Melvin. I-type nyo lamang po ang inyong po mga prayer request dyan habang
pinakikinggan po natin ang awit papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. You've searched me, you know my ways, even when I fail you, and I know you love me, your holy presence surrounding me in every season. I know you love me, and I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest praise. What can separate me now? Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest praise. What can separate me now? You tore the veil, you made a way when you said that it is done. You tore the veil, you made a way when you said that it is done. Light of the world, you stepped down into darkness, opened my eyes, let me see. Amen. Salamat sa magandang awit din at takros ano po. At salamat din po, Pastor. Kahangang biyaya. Ang tumatak sa akin dito yung mahal tayo ng Diyos. Ano pa man ang ating kalagayan sa mga oras na ito. Sabi nga tayo ay mga hipokrito, parang mga Israelites, ano? Patatawarin, magkakasala ulit. Paulit-ulit. Hindi natin maitatago nga naman yan sa Panginoon. Kahit gaano tayo kagaling magtago. Ang Diyos ay the God of knowledge. Alam niya lahat, ano po.
So, ayan. At sabi nga ay ang Diyos ay mayroong hindi maipaliwanag na pag-ibig. Grabe, no? Hindi maipaliwanag na pag-ibig, ano? At dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, pinakita niya yan at the cross. Sabi sa awit, ano? Sabi nga doon ay there's no greater love than this. Wala na makapapantay doon. Hindi pa kapantay, wala yung pa kaya higit. Wala na po. Wala na. At pagkatapos niyang mapako sa cross, tayo lahat ay binigyan ng pagkakataon na muling maging sa kanya. Diba? 2 beses na tayo naging sa kanya. Ano po? Napakagandang awit at napakagandang paalala sa atin ngayon na yung pagmamahal ay binibigay sa atin ng Panginoon. Siguro mapapaisip ka ngayon, kapatid, kaibigan, na dapat natin ibalik sa kanya yung pagmamahal. Ano? Dapat natin ibalik sa kanya. Unti-unti magbago tayo ng karakter. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Ano? Na hindi naman talaga original na masama yung ating pag-uugali. Pinanganak nga tayong walang nalalaman. So, maaari din tayong mahubog sa karakter ni Jesus Christ. Ano? Basta't unti-unti. Basta't naiisip natin, uy, mali itong ginawa ko. Lord, patawad po. O, diba? Tulungan mo akong wag nang gawin ulit ito para ang aking plano ng pagbabago ng karakter ay magpatuloy. Sa ganung pagkakataon tayo ay makapagbabago at nakakahiya sa Panginoon sa kanyang ginawa sa ating pag-ibig kung hindi tayo magbabago, lalo na't nalalaman natin yung kanyang sakripisyo, diba? Nakakahiya po, ano? Tayo ay sabi nga ay walang bilang, sabi nga, no, para sa kanyang pagmamahal, pero ang kanyang pag-ibig ay talaga namang walang kapantay. Please pray for our 24 students ng BOP sa Tabacao. Nag-start na po kami ng Bible Cell. Praise the Lord. Ano po? Sabay-sabay po ba yan ba? Maganda yan, sabay-sabay, no? Para kayo may isang classroom dyan, ano? Ganyan din yung ginawa dito ng mga kabataan, ano? Meron silang isahang Bible students. Ilan ba sila? Isa, dalawa, tatlo lang sila, pero kahit pa paano ay minsan mas maganda rin yung hindi masyadong marami, no? Pero 24, kung kaya niya namang i-handle yung 24, mas maganda. Pero kung hahatiin yan sa tatlo, mas maganda kasi makaka-focus, ano po? Makaka-focus at makikinig talaga lahat. Pero maganda at 24 fresh souls from Tabacao, at lahat yan ay alam ko magiging masipag dahil masipag yung mga nangunguna. Praise the Lord, ano po. So bago tayo manalangin, mga kapatid, awitan natin ng happy birthday si Brother Tito Salvado. Batiin natin siya ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday po kay Brother Tito Salvado. Ayan, ano po, ang dami yung regalo galing sa Panginoon, ano? Ang dami mga boxes na yan, laman yan ay mga Holy Spirit. Ang pinakagusto ko dyan yung number 1, yung love. Ayan, una nyo ipakita kay Sister Janet yung love na ibinigay sa inyo ng Panginoon, ano? At siyempre wag lamang sa kanya at sa iba pang mga tao. Sabi nga ng Panginoon, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At sunod-sunod na yan, magkakaroon ka ng love, joy, peace, self-control, kindness, goodness. Lahat yan ay mapapasa iyo, ano po? Basta't unti-unti tayong sumunod sa Panginoon, ano po? At ang pabati ay mula sa inyong kay Sister Janet. At siyempre kasama na kami. Sama na kami, no? Sama na tayo dito bumati sa iyo. Tayo ay manalangin. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising. Muli nyo kaming binigyan ng paalala, reminder sa amin
na inyong kahangahang biyaya ay walang kapantay. Hindi namin matatawag na ito ay hindi mahalaga sapagkat hindi namin kaya ibalik sa inyo ito ng mabilisan, ngunit willing kami magbalik ng pagmamahal po sa inyo. Willing kami sumunod po sa inyong kalooban. Samahan nawa kami ng Holy Spirit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Nawa kami ay patuloy namin maipakita ang aming pagmamahal din po sa inyo. Ilayo niyo po kami sa tukso ng kaaway. Nawa ang aming pagiging hipokrito ay aming maitigil bagkus kami patuloy na sumunod po sa inyo. Alam namin sa libutan na ito ay mahirap gawin ito ng mabilisan, ngunit sa tulong po ninyo sa mga gabay at patnubay sa araw-araw ay kayo ay nariyan para samahan kami. Salamat sa inyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa inyong di maipaliwanag na pagmamahal na inyong pinagkaloob po sa amin. Sa umaga nito, nais namin isama sa panalangin ang pasasalamat ni Brother Tito Salvado. Siya po ay nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito. Salamat sa ipinagkaloob niyo sa kanyang karagdagang mga buhay at araw, buwan, linggo, taon. Salamat din sa mga nakaraang mga taon ng kanyang buhay na siya inyo iningatan, kalusugan ay binigay niyo sa kanya at pagmamahal. At kayo salamat sa mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Ito ay nagpatatag sa kanila sa pananampalataya. At higit sa lahat, sa mga susunod pa mga araw, samahan niyo pa rin po siya, naway patuloy siyang magliwanag na kayong nakikita sa kanyang buhay. Tulungan niyo rin po sila na magbago ng kanilang karakter kagaya namin, na kung saan nais namin na makapiling po kayo sa langit na bayan sa inyo ikalawang pagbabalik. At gayon din sa kanilang pamumuhay, pagkaloob po ang kanilang mga pangailangan, kalusugan, pang pisikal at higit sa lahat, pang espiritual, at maging matatag sa mga tukso ng pagsubok ng buhay. Sa pagpapatuloy, nais po namin isama sa panalangin ang mga nakikinig ngayon, ang mga nagtatravel. Sila Ate Revy, pagpunta ng Isabela, ingatan po sila sa daan at maging ligtas, makarating doon na ligtas. Gayon din ng pag-travel ni Ma'am Karin at ang pag-travel ng mga pastors at kapatiran na papunta ngayon sa Farm Ridge upang sa kanilang activity ay sila po inyong ingatan at ligtas na makarating doon at gayon din hanggang sa kanilang pag-uwi. Kasama namin patuloy sa panalangin si Sister Adele na may karamdaman. Siya po ay inyong hipuin na inyong pagpagaling na kamay at siya ay ipakita sa kanya ang inyong pagmamahal na walang katumbas, na hindi lamang kayang pagalingin ang kanyang pisikal na karamdaman, bagkus gayon din nakapagpapagaling kayo ng espiritual na karamdaman. Pagkaloob din po sa kanya ang kanyang mga pangailangan sa araw-araw upang sa ganun mabawasan ang kanyang mga alalahanin. Kasama din namin sa panalangin patuloy si Tatay Carlito Tomas. Ay puin po ulit siya na inyong mapagpagaling na kamay at malakas na resistensya po ang aming dalangin para sa kanya sa bawat sandali. Gayon din ang pasasalamat ni Sister Erica sa kanyang successful na panganganak. Salamat po at siya ay yung sinamahan sa kanyang pagbubuntis hanggang sa panganganak. Patuloy namin dinadalangin na samahan po rin siya sa kanyang recovery at gayon din ang kanyang pag-aalaga sa kanyang anak at sa kanyang pamilya. Nawa maipakita at makita ng kanilang baby sa kanyang paglaki na kayo ang dakilang Diyos na aming pinagkakatiwalaan, na siyang umibig sa amin, na aming sasambahin magpakailanman. Amin din sinasama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Nawa po ay inyong samahan ng aming buong maghapon. Ilayo kami sa anumang kapahamakan. Kayo nawa ang manguna sa aming mga puso at isipan upang kami po ay maging karapat-dapat po sa inyo. Gayon din ang mga may prayer request na aming nilalapit po sa panalangin. Si Ate Mitch, ang kanyang pamilya, samahan din po sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan sa buhay. Sama din namin sa panalangin si Ate Milin. Siya ay may sakit, may lagnat, ubo, sipon sa malamig na panahon. Hipuin po siya ng inyong mapagpagaling na kamay, guminhawa ang kanyang pakiramdam upang sa ganun makabalik siya sa kanyang gawain at nakita
na makita ng kanyang mga mahal sa buhay, makita niya kayo ang dakilang Diyos na nagpapagaling ng aming mga karamdaman at nagbibigay ng aming mga pangailangan. Kasama din namin sa panalangin ng family ni Sister Rose Cris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, at ng iba pang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Bantayan din po samahan ng aming mga hanap buhay. Ito naway magpagpalain niyo po ito, pakamir naman na maging pagpapala sa iba. At kaya din namin sinasama sa panalangin mga kapatiran na naghihintay ng kanilang baby. Si Pastor, si Brother Kevin, si Brother James, Brother Nico at si Rose May. At ito ipagkaloob niyo po sa kanila sa tamang panahon na inyong inilalaan para po sa kanila. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng recovery ni Pastor Alex Rigor. Maibalik na ang kanyang pagsasalita upang siya patuloy na magamit sa inyong mga bukirin. Amin din kasama sa panalangin si Kuya Bobby, si Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, si Kuya Jerry Borbon. Kaya hindi nakagalingan, dalangan namin sa mga may karamdaman. Una-una si Nanay Fina, si Tatay Rudy, si Michael Torrelia, ang tatay at nanay ni Pastor, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, ang apo ni Ate Bebe, si Kuya Arman Reyes, Rinaldo Eusebio, si Ding Bautista, si Pining Eugenio, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, si Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Muntigamboa, Marilita, si Dayan, si Pichi, na patuloy na nagtitiwala po sa inyo, si Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Rebecca Francisco, Precious Cabasok, si Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy nagtitiwala po sa inyo, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang lahat ng mga kapatiran po na ito, ang ilan ay nasa recovery period, marami ang nasa malubhang kalagayan, ngunit lahat ay nagtitiwala po sa inyo, umaasa ng inyong pangako. Alam namin ang inyong pangako ay hindi napapako. Salamat sa pang-araw-araw na kalakasan na binibigay nyo sa amin. Alam namin na one day at a time is very good enough to thank you sa aming mga kalagayan ngayon. At alam namin ang inyong pag-ibig ay siyang kahangahangang biyaya na hindi masukat ng kahit sino man, hindi kaya mapantayan ng kahit sino man, ay wala makapagbibigay sa amin kundi ko yun. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Muli po mga kapatid ay maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na nagsishares. Alam ko kung ako ay na-bless sa bawat umaga, kayo rin naman ay nabe-bless na po. At huwag tayong magsasawa na tumawag sa Panginoon. Huwag tayong magsasawa na damahin ang kanyang kahangahangang biyaya. At huwag tayong magsasawa na baguhin ang ating karakter. God bless po sa bawat isa. Teka muna, mayroon pa tayong bago ditong may bago pa tayong viewers na ating babatiin at wala naman. Yung kanina nawala. Meron kanina ako nakita na wala, no? Siguro pag sa computer ay nawawala pa minsan. Anyway, ganun pa man ay good morning po sa lahat na nakikinig at salamat sa inyong pagsubaybay at alam ko bukas patuloy tayo mabe-bless, ano? Kaya God bless po sa bawat isa.